ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito ang pangatlong kabanata ng ating kwento na pinamagatang Paparazzi sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Sige, inom tayo. Sige na natin. Ayun, nagkakasiyahan na sila, boy, sibuyas. Bunjing Digaling. Ay, Bunjing pala. Oh, alam nyo nang gagawin nyo, ha? Oh, kagawad. Sige, kami na ang bahala dito. Sige na. Alis na kami. Halika na, pare Adong. Lumayo na tayo. Bahala na sila Bunjing at Boy dito, ha? Tayo na. Pare Bunjing, umpisa na natin tanggalan ng gulong lahat ng sasakyang nakapark dito. Pare Boy, natatakot ako. Natatakot ka? Sabi ni Lola Insyang, malakas daw ang loob mo. Bakit ngayon sinabi mong natatakot ka? Kala ko ba matapang ka? Talagang matapang ako, pero mula nang mawala si Lola Pilang, tumigil na kami sa gawaing ito, pare. Sige na, kumilos na tayo habang nagkakasiyahan sila. Bilisan mo na. Ako ang magbabantay sa banda ron. Sasabihin ko kung may tao. Kung pumalagpak ako ng isang beses, tumigil ka dahil may tao. Kung 2 beses naman, wala nang tao. Kaya tanda mong sinabi ko. Diyan ka na, ha? Ayun na si paring Boy. Naku, wala akong kasama dito. Pero hindi bale. Umpisahan ko ng baklasin ng mga gulong ng mga nakapark na sasakyan dito. Bahala na. Nandito na ako sa malapit sa barangay hall. Makikita ko rito kapag may taong lalabas. Sabi niya, nakapila sa siyan ng barangay sasabog na talaga, pare. Sasabog na. Sige, magbawas ka na dyan. Magbawas ka na dyan sa kape. May tao. Papalakpak ako para makapagtago si Pare Bunjing. Buti na lang. Nasinagtyan ko sa bulutan nating buko. Dito muna tayo, babaya, talag tayo, babalik sa loob. Katapos yung magbawas Bilisan mo na dyan. Naku, baboy. Patay. Hindi pa sila papasok. Gusto pa nilang magpahangin dito sa labas. Naku, ang daming lamok dito sa kinaroonan ko. Delikado. Baka magka-dengue ako. Pare! Anong gimana rin itong pagkaskala? Tingnan mo! Tingnan mo! Isindi mo nga yung 2 liter! Isindi mo! Naku, patay. Akala ni Bunjing walang tao dahil sa pagpatay ko sa mga lamok. Pare! Yung gulong na binaklas nila! Binaklas? Oo! Talang! Maglalakaw ng gulong dito! Nagsasakyan! Patay, kailangan makaliw na kami kagad ni Bunjing dito. Pare Bunjing, si Barna, bilis! Ayan, nadulas ako. Nakatapang ako ng iba. Si Pare Bunjing nadulas sa ebak ng basic na lalaking yan. Nakapaklas na sila ng 5 gulong Oo, nabaklas na nila! Nakita Ako, pinaklas na nila. Naku, nakakahiya kay Konsyal Rubito Arbas. Yung sasakyan pa niya ang sanang mabibiktima . Natanggalan ng 4 na gulong. Pati reserva binaklas na rin. Kagawad Gusteng.
Sino kaya ang mga buwisit na yan? Wala kang nakakita, Kap. Hindi kaya nahagip ng CCTV ang mga yan? Wala, Kap. Hindi na mahagip ng kamera. Medyo malayo na. Buwisit. Hayan, umalis na tuloy ang lahat ng mga bisita natin. Nakakaya talaga. Tatanggap pa naman tayo ng award Ano nang sasabihin nila? Hindi naman pala tahimik ang barangay natin. May magnanakaw pa rin. Pero, Kap, iisa lang ang hinala ko. Nagagawa nito. Ha? Ako rin Kaya lang, wala tayong ebidensya. Talagang hindi pa pala tumitigil sa ganyang gawain higpitan ninyo ang pagbabantay. Kailangan huwag matulog ng gabi. Sa araw na lang kayo matulog. O sige, Kap. Masusunod ang sinabi mo. Sige. Iligpit na ang lahat ng mga gamit dito. Linisan ninyo ang buong covered court. Baka makita na naman ng dalawang pasaway na kagawad. Kukomentaryuhan na naman nila sa social media. Talagang mauutang ko ang mga buhay nila. O sige, Kap. Ako nang bahala dito. Ay, nako, ano na kayang nangyari? Natanggalan na kayang lahat ng gulong ang mga sasakyan ng mga bisita nila, Karyong? Malas mo, Karyong. Hindi kita papupurmahin. Tiyak, mahihiya silang lahat natanggapin ang reward dahil sa nangyari ngayong gabi. Kagawad, Asyong. Buksan mong pinto. Sila Bunjing at Busibuyas. Ano kayang nangyari? Bakit parang nagmamadali sila? Sandali lang, nandyan na! Kagawad, bilisan mo. Oh, boy, Bunjing, anong nangyari? Natanggalan nyo na bang lahat ng gulong ang mga nakaparadang sasakyan? Teka, may mabaho. Ano yon? Naku, Kagawad, malas. Ha? Hindi pa natapos ni Bunjing na baklasin ng gulong. Isang gulong, nakita na siya kaagad. Ano? Bakit? Bakit hindi ba kayo nag-ingat? Nag-ingat naman kami. Pero Oh. malas talaga. Natapakan pa ni Pari Bunjing yung ebak ng lalaking yun. Kasi ang usapan namin ni Pari Boy, kapag may tao, papalapan siya ng isa. Kung walang tao, 2 beses o higit pa. Narinig ko kasi pumala pa siya ng 2 beses, kaya ito niloy ko na yung ginagawa ko. Yung pala may 2 lalaki na umibang sa tabi pa ng sasakyan. Kaya napansin ako, ito, malas. Natapakan ko pa yung iba, ang isa nadulas ako. Nahigaan ko pa. Busy yun. Ano? Bakit ka naman pumalakpak ng 2 beses, boy? Ayan tuloy. Pumalpak ang plano. Kung kasi malamok doon sa pinagtaguan ko. Kaya pinatay ko ang mga lamok na kumagat sa akin. Malas. Malas talaga. Nako, ang baho mo, Bunjing. Sandali lang. Hindi ba kayo nakilala, ha? Hindi naman siguro, Kagawad, dahil mga bisitang mga yun. Nasira ang tiyan dahil sa pulutan. Buro ang pulutan at galing ng dagupan. Hindi sanay ang tiyan nila sa buro. Hindi bale. Siguro naman pinagsasabi na ang mga nakakita na hindi tahimik, ang barangay natin. Malamang, Kagawad, dahil mabas ang mga bisitin nila at nagsiuwian na silang lahat. Sige, hindi bale. Pag-usapan na nila yon. Masisira ang karyong na yon. Mapapahiya siya. Maganda kayo.
Dahil sa susunod na araw, may gagawin pa tayo para masira ng tuluyan ang administrasyon ni Karyo. Sino kaya ang nagtangkang magnakaw ng gulong ng sasakyan ni Kagawad Rubito Armas kagabi? Ay, hindi natin alam, Kagawad. Hindi naman daw kilala ng nakakitang bisita ang nakit nilang nagbabaklas ng gulong. Nako, kapag mahuhuli ko ang nagbabaklas na yon, papatayin ko siya kaagad. Ha? Kagawad, kalma ka lang. Baka mamaya mapasubo ka, ikaw ang kawawa. Sumusobra na kasi sila eh. Bakit hindi sila tumitigil sa masamang ginagawa nila? Alam mo, Kagawad, may hinala ako. Ako rin, Piling. May hinala rin ako. Pero sayang, walang ebidensya. Ang hirap talagang huliin kung sino man siya. Humanda siya. Dahil ako mismo ang huhuli sa kanya. Anong plano mo ngayon, Kagawad? Papainan ko siya. At kapag kumagat, patay siya. Talagang tutuluyan ko. Ipapasok ko siya sa sariling tumbong niya. Kap, malapit na yung awarding. Pupunta ba tayong lahat? Yan nga ang iniisip ko, Veronica eh. Parang nahihiya akong tumanggap ng award natin. Dahil sa nangyari, Huwag kang mag-alala, Kap. Wala ka namang kasalanan dun sa nangyari. alam mo, matagal ko nang pinag-iisipan kung paano ko mapapatay ang mga yun eh. Malaking kasiraan yun sa akin. Ang daming pumupuri sa atin dahil napakatahimik na raw ng barangay natin. Tapos, ganun ang nangyari. May magnanakaw na naman. Gulong pa ni Kagawad Rubito Armas ang tinangkang nakawin. Buti na lang napansin ka agad ng mga ibang bisita natin. Kung hindi, baka maraming nanakawan ng gulong. Nakakahiya. Sabi ni Kagawad Gusting, papainan daw niya ang nagbalak na magnakaw. Nasabi na rin niya sa akin. Nasaan ba siya ngayon? Pumunta sa bayan, Kap. Tumawag kasi ang bagong poso chief sa kanya. Tinawagan pala siya. Kung ganon, mamaya pa darating yon. At masahe mo nga itong yung likod ko sandali. Alam ko na yan, Kap. Ha? Hindi ikaw ang mamasahiin ko, kundi ako ang gusto mong masahiin, di ba? Alam mo na pala. Halika, Veronica. Mamasahiin kita. Naku, alam niyo mga kapatid, ayon sa Kawikaan, Kapitulo 20, versikulo 19, ang yumaong mapaghatid, dumapit ay naghahayag ng mga lihim, kaya't huwag kang makisalamuha sa kanya na magbubukang maluwang ng kanyang mga labi. Kaya iwasan ang makichismis. Kasalanan sa Diyos yan. Melinda, Alam niyo narinig mo mga ba ang kapatid? sinasabi ng mga marites ngayon? Yan ang sinasabi. Oo, Aling Biba. ng nakulata. Kanina ko pa nga sila pinapakinggan eh. Pakinggan niyo pa. Kaya kinakabahan ako. Ay, bakit ka naman kinakabahan? Maganda naman ang ginagawa nila.
Sa halip na pinag-uusapan nila ang buhay ng ibang tao, tungkol sa banal na kasulatan ang pinag-uusapan nila, hindi ba? Oo nga, alam ko Aling Bibang. Pero nakapagtataka Bigla na lamang silang nagkaganyan na banal na kasulatan ang kanilang pinag-uusapan. At ito pa mga kapatid, ayon sa awit, Kapitulo 34, versikulo 13, ingatan mo ang iyong dila mula sa masama at ang iyong mga labi sa pagsasalita ng karayaan. O, alam niyo ba yun mga Ayan, kapatid? narinig mo Aling Bibang. Talagang banal na kasulatan ang pinag-uusapan nila. Kinakabahan na talaga ako, Aling Bibang. Bakit ka nga kinakabahan? Anong dahilan? Kasi parang sinyalis na yan sa tinatawag nilang second coming o kayong paghuhukom. Kaya naku, magsisi na tayo sa ating mga kasalanan. Ha? Oo nga. Ay nako, praise the Lord! Hallelujah! Oh, anong kamo boy sibuyas? Narinig mo na sinabi ni Kagawad Gusting na huhuliin niya ang nanabutahe sa programa nila. Sa kapayapaan. Oo, Kagawad. Sabi niya, siya raw mismo ang magsisintensya kung mahuhuli niya at ipapasok daw niya sa sariling tumbong niya. Ano? Ha! Ngig-ngig niya. Sinong nakarinig ng sinabi niya yan, ha, boy? Naku, yung mga staff ni Senador Idol Jubino at may mga staff din kanina si Prami Domingo. Nandun din si Ira Chibano. Ay si Myra Resede, nandun din na nag-interview sa kanya kanina. Ano? Ang yabang talaga ng Gusting na yan. Sige nga, kung may magagawa siya, lalo natin silang iinisin para mahiblan na sila. Lalo ng karyong na yun. Napakakapal ng mukha talaga. Kukulin pa rin daw nila yung ibibigay na award sa kanila. Ang kapal ng mukha, kahit may nangyari na, kukulin pa rin nila. Ano ngayon ang susunod na gagawin mo, Ay, Kagawad? nako! Pag-iisip pa kami ni Paring Adong. Puntahan ninyo siya sa bahay niya. Papuntahin agad dito para makapag-usap kami. Sige na, boy. Dala ninyo. Sama mo si Bunjay. Papuntahin dito si Paring Adong, ha? Sige, Kagawad. Pupuntahan ko na si Kagawad Adong. Sige, bilisan mo! Hindi ako magkapapayag na babang ulit ang pangalan ni Karyo. Kailangan hanggang maaga pa ay masisira na para hindi ni sa kamakapon masaparating na halalan. Ano kaya ang magandang gawin para lubusan ang masira ang pangalan ni Karyo? Ano? Ayan pare. Tapos na ako. Ikaw din. Tamang-tama. Paubos ng laban ng bolte. Mapag-uusapan na natin ang susunod na hakbang para masira na natin na tuluyan ang pangalan ni Karyong. Teka, lalagyan ko yung baso mo. Sige. Yan. Parang nabibitin tayo nito, pare. Ano kaya kung magpagawa pa tayo ng isa pang bote? Mamaya na uli pare. Mamaya tayong papabili. Pagkatapos nating mapag-usapan ang susunod nating hakbang. Sige, pare.
Oh. Ano ba nga maganda para masira na nating tuluyan ang administrasyon ni Karyong? Wala na akong maisip pare, kaya pinatawag kita. Para naman matulungan mo akong mag-isip. Teka. Mag-isip ka kung may isip ka. Tama, may Ah. naisip na ako, pare. Ano yun pare? Sabihin mo kagad sa akin, ano yun? Pare, kailangan natin si Punyang. Bakit mo sinabing kailangan natin si Punyang? Ano ba talagang plano mo pare? Pare, sa pamamagitan niya, hindi na tayo mahihirapang sirain ng pangalan ni Karyong. Nako pare, ang dami mo pang paligoy-ligoy dyan. Ano ba talagang naisipan mo? Sabihin mo na. Simple Naku, lang, tumama pare. Itatagay ko muna. Sige. Nako. Ngayon, sabihin mo na. Bitin, pare. Oo. Anong Sige. bitin na sinasabi mo? Sige. Pare. Naghihintay ako ng sagot mo. Kanina pa ako nagtatanong sa'yo. Ano bang plano mo talaga, pare? Ganito, pare. Papatayin natin si Punyang. Pare! Mapapatay kaya nila si Punyang? Mga gilo naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Paparazzi sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdam, Robert De Guzman, Ami Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora. Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines!